This. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay sa home pharmacist. Akong amay, usa ka nurse. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Philippine Standard Time, 3:05 po ng hapon. Magandang hapon at welcome po tayo ulit sa ating programa Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. At ngayon po ay ika-10 po ng Enero taong 2021 at isang araw makalipas po ang kapistahan ng Poong Nazareno kahapon at naging busy rin po ang Red Cross dyan kahapon kahit merong mga limited access po dahil ilang first aid station lang tayo. Pagamat meron din tayong mga naasistehan. Samantala, nandito na po sa ating via Skype si Sir Francis Cancino. Magandang hapon po, Sir. Magandang hapon sa iyo, Edison. At muli, sa ngalan ng buong pamunuan ng Philippine Broadcasting Service Radyo Pilipinas 1, sa pangunguna ng ating buting direktor, Bong Aportadera, sina Mr. Maki at ang ating pong station manager Alan Alyanige at siyempre pa kasama natin ang ating kabalikat Mr. Ray Sampang. Muli sa pakikipag-ugnayan at kaagapayan ang ating Philippine Red Cross sa pangunguna ng ating butihing Chairman Richard Dick Gordon at ang ating pong Secretary General Liza Sabalya at sa lahat ng mga Board of Governors. Sumasa inyo pong muli ang ating Kalinga Hatid ng Red Cross. Kayo pong lahat ay patuloy namin inaanyayahan every Sunday from 3 o'clock in the afternoon down to 4 para po sa ating palatuntunan sa paghahatid sa inyo ng ilang mahalagang impormasyon at ilang mga gampanin ng ating Philippine Red Cross bilang auxiliary to the government. Okay, kamusta ka na, Edison? Mabuti naman po, sir, at medyo naging busy pa rin tayo kahit itong weekend dahil nagmo-monitor tayo sa mga inasistehan ng ating mga volunteers on the ground. We have 100 volunteers staff and volunteers na na-deploy at meron tayong 3 first aid station, meron tayong command post. I think more than 100 po ang ating naasistehan, more on mga nagpatigin po ng blood pressure. Meron po tayong 3 first aid station na naka-standby. Yan po ay sa pangunguna nating chairman, Senator Gordon, at ni Ma'am Elizabeth Sabalya, ating Secretary General, at ni Sir Bon Ryan Ong, ang ating manager ng safety services. Okay, alam ko na hindi po pwedeng hindi maging aktibo ang ating Philippine Red Cross sa mga okasyon na katulad ng kapistahan ng mahal na Poong Jesus Nazareno kahapon diyan sa Quiapo at sa ilang mga strategic places. Alam kong nakaantabay kayo bilang pagtugon at pagalinsunod sa mandato ng ating Philippine Red Cross na kung saan ay ginagampanan nyo ang inyong mantra, always first, always ready, always there, Edison. Opo, Sir Francis. At Sir Francis, masabi ko lang din po na kahapon, 3 ang ating first aid station. Nandyan po sa may Quiapo Church, meron po sa may Santa Cruz, at meron din po sa may San Sebastian Church. So ito yung kung saan merong simbahan, nandoon po yung ating mga first aid station. Tapos yun nga, nasabi ko mga mahigit 100 po yung ating naasistihan kahapon at yung mga natignan po natin ng blood pressure, meron pong mga ilang minor cases, mga less than 20 po sila at wala naman pong major cases. Meron po tayong isang transport na
napaso po siya, parang natapunan daw po yata ng soup. At meron pong psychosocial support din po, mga dalawa po sila. Okay, natutuwa tayo at nagpapasalamat tayo sa Diyos na walang fatal accidents na nangyari sa kapistahan ng mahal na Nazareno kahapon dahilan sa hinahangaan natin ng ating mga deboto, ang ating mga mananampalataya na umalinsunod sa mga safety protocols na itinalaga ng ating pamahalaan at ng Basilica Minore ng mahal na Nazareno ng Quiapo, kaya na-minimize ng gusto itong mga kaganapan na nangyayari sa mga nakalipas na taon, Edison. Opo. Sir, atin na pabigyan na pugay ang mga volunteers po natin on the ground, ang kapulisan at ang LGU po ng Maynila na bilang pagpapatupad po nitong mga magandang naging protocols po kahapon. Okay, Edison. Napupuna ko ay yung ating inspirasyon. Nasaan na yung ating inspirasyon? Nandyan po siya via phone kasi meron daw po siyang Zoom. Pero anyway, aside po sa ating kasamang si Ma'am Cora, meron po tayong guest co-host po ngayon, Sir Francis, at makakasama natin siya maya-maya. At i-welcome po natin muna si Ma'am Cora. Magandang hapon po, Ma'am Cora. Good afternoon, Governor Cora. Edison, mukhang hindi pa naka-establish ang komunikasyon. Hello, sige. Anyway, Sir Francis, bago tayo mag-umpisa sa ating panauhin na mula po sa Kabikulan, meron lang po tayong nais i-play na bilang pagpapasalamat natin sa isang kasamahan natin sa Philippine Red Cross. Isa po isang delegate at ito ay naging guest natin noong way back 2016 pa, Sir Francis. Bigyan natin pugay ito po ang kanyang mensahe para sa ating programa at sa Philippine Red Cross. Hello, I'm Patrick Elliott, the Operations and Programs Manager for the IFRC in the NHQ of Philippine Red Cross. I'd like to wish you all a very happy new year and all the best for 2021. It's been a very tough year, 2020, with COVID and all the natural disasters and issues that have come up. But I think I've only admiration and pride of working to support Philippine Red Cross and the staff and the volunteers. You've done a tremendous job over the last year, and it's really been truly extraordinary the work you've been able to do in support of your communities and your families in terms of response to COVID and other disasters, and also in preparedness for future events and to make your communities more resilient. So I have a lot of it's been a privilege to work here. I'm also coming to the end of my term here now. It's been 6 years in the Philippines, and it's been a fantastic experience, both professionally and personally. I've really enjoyed my time in the Philippines and working with Philippine Red Cross particularly. The leadership from Philippine Red Cross through the chairman and the secretary general is second to none. The vision and the drive that they have, and the true spirit of Red Cross and Red Crescent, the movement, the volunteers, and is tremendous. And I certainly have learnt a lot, and will take a lot of that with me. And I hope it'll help me in how I develop in the future as well. Working here is never dull in the Philippines. There's some places it's always more fun in the Philippines, but it's never dull. Never dull working for the Red Cross, Red Crescent movement in the Philippines. There's always action, always something happening, and PRC are always at the front and always ready to move and ready to go. And it's been an honour to be part of that and to try and help and contribute where we can towards that. And again, the real humanitarians of this organisation are the volunteers and the commitment that you have. So I'd just like to thank you all, and again I wish you all a very happy new year, and I hope 2020 brings much more prosperity than 2020 has, and I hope it's something to look forward to going forward. Certainly you all deserve a prosperous 2021 for your efforts and contribution to your communities and the nation as a whole. So thank you
thank the staff, thank the volunteers, thank the executives, thank the SecGen, thank the chairman for the opportunity to work here and to be able to support the Philippine Red Cross. So thank you very much and good morning. Thank you. Bye-bye. Ang ating si Sir Jonathan Patrick Elliott po ng International Federation of Red Cross. Isa po siya sa matatagal na ating nakasama na delegate sa IFRC. At siya po ay ginawa ng resolution po ng ating Board of Governors ng Philippine Red Cross. Ito po ang resolution na ginawa sa kanya. Resolution expressing gratitude to Mr. Jonathan Patrick Elliott in supporting the humanitarian undertakings of the Philippine Red Cross as Programs and Operations Manager of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Society's Philippine Office. Whereas the Philippine Red Cross consistently recognizes the humanitarian contribution of people for their valuable service to alleviate human suffering, uplift human dignity, and aid the most vulnerable. Whereas the International Federation of Red Cross and Red Crescent Society's Philippine Country Office through Mr. Jonathan Patrick Elliott, the present Programs and Operation Manager has been very proactive and responsive in supporting the programs and activities of the Philippine Red Cross. Whereas Mr. Jonathan Patrick Elliott is one of the most reliable delegates assigned in the Philippines that supported the operations in the country. He has been instrumental in disaster and emergency operations in ensuring that the most vulnerable are assisted by the Philippine Red Cross. Whereas during the recovery operations for Super Typhoon Haiyan in 2015 and Super Typhoon Haima operations in 2016, Mr. Jonathan Patrick Elliott expedited the needed assistance for affected communities that greatly helped in the swift delivery of Philippine Red Cross services. Whereas the emergence with the emergence of public health emergencies, Mr. Jonathan Patrick Elliott supported the Philippine Red Cross in its measles and rubella vaccination campaign in 2019 and the COVID-19 pandemic operations in 2020, whereas it is fitting to recognize the unfaltering contribution by Mr. Jonathan Patrick Elliott in the service since January of 2015 until January of 2021. Therefore, be it resolved and is hereby resolved that the due recognition be accorded to Mr. Jonathan Patrick Elliott, Programs and Operation Manager of International Federation of Red Cross and Red Crescent Society's Philippine Country Office for his valuable service and assistance to the Philippine Red Cross. Signed by Senator Richard Gordon, Chairman and CEO, and attested by Ma'am Cora Alma de Leon, the Secretary of Board of Governors. Yan po yung ating binigay na resolution ng Philippine Red Cross para kay Sir Patrick Elliott. Thank you very much, Edison. Okay, nandiyan na sa linya ang ating inspirasyon. Yes po. Batiin natin ng isang magandang hapon. Ang ating pong butihing governor I'm sorry ng kung PRC. touch lang ako, no? Pero magkikreate lang ako. Concurrent kasi meron akong isang Zoom na activity. Basta bumabati lang ako sa programa at babalik ako sa closing. Okay? Ma'am Cora, thank you. Meron po tayong special na panauhin at i-welcome na po natin bago. Kaya nga wini-welcome ko na yung guest. Dahil sabi ko, mamaya na ako magko-close. Sige po. Dahil concurrent ako, meron ako isang program eh. Sige. Sige okay. Sige, lagay mo na ako dyan. Okay. Sige na, Edison, ipakilala mo na ang ating espesyal na panauhin sapagkat ang ating kalinga hatid ng Red Cross ay mamamasyal at aalamin ang sitwasyon sa bahagi ng Kabikulan, partikular sa ating Philippine Red Cross Catanduanes Chapter. Apo, bago po yan, Sir Francis, atin wini-welcome po muli dito sa ating programa, isa sa mga host po natin ulit mula po sa probinsya ng Laguna, si Governor Andrew Nocon. Magandang hapon po, Governor. Good afternoon, Governor Nocon. Wala pa, Edison? Hindi pa nako-contact? Hindi pa naka-mute ka po daw. Paki-unmute, hindi pa daw naka-on yung audio mo, Governor Nocon. Pa-unmute po ng inyong Zoom. I can hear you. Ayan, okay na. Okay na, Sir Francis. Okay na. Okay, good afternoon, Governor Andrew.
Ay, naimbag na malem kada kayo amin, Francis. Ay, Magala tayo hindi nagkikita. Apo. Maayos naman at natutuwa ako at malakas pa tayo. At hanggat di ngayon ay naglilingkod pa rin sa ating mga kababayan. Alam mo tayo mga senior citizen, hindi tayo pinalalabas ni Chairman Gordon eh. Palaging dito lang sa bahay, pero pagka emergency, pinalalabas din. This COVID-19 has done a lot to, not only to a lot of people, but especially to my family. I lost my eldest brother last August 15 due to COVID. Wow. So ganun talaga. Marami ako mga kaibigan, mga kamag-anak na tinamaan ng COVID. Talagang ganun. Kaya kailangan magdasal at magdasal lang tayo. Ito na nga, meron ng COVID, may bagyo pa. Well, anyway, kamusta na po ngayon ang ating Laguna chapter? Maayos naman at laging handang tumulong. Handang tumulong lalo sa pangangailangan ng dugo. Handang ang ating Laguna. Kaya nga Laguna laging una. Oh, Laguna. Magandang balita yan. Anyway, matagal tayong hindi nagkaugnayan na Governor Andrew. Inaasahan ko na mas madadala sana ang ating pagtatalakayan. Anytime. Basta inimbitahan mo ako, marinig ko lang yung pangalan mo, gumako na kagad ako. Cancel all appointment. Hindi, ang bahala dyan sa appointment, siyempre si Edison. Naku, mahina ako dyan. Yun ang masakit. Okay, ngayon, so Edison, si Governor Andrew ang magiging co-host ko sa ating episode ngayon at sasamahan niya ako sa pakikipagtalakayan sa ating Red Cross chapter sa Catanduanes. Governor Andrew, pwede? Yes, anytime. At handang maglingkod anytime. Okay. Para sa iyo at para sa Red Cross. Okay, thank you very much. Okay, Edison. Okay po, at ito na po ang ating panauhin po ngayon mula po sa Catanduanes chapter, Governor Andrew at Sir Francis. Ang administrator po ng Catanduanes, si Mr. Raymond Reginaldo. Magandang hapon, sir. Magandang hapon, Administrator Raymond Reginaldo. Kumusta po? Magandang hapon. Magandang hapon din sa iyo, Raymond. At alam kong matibay ka. Kasi kamag-anak ka ni Aguinaldo. Well, una sa lahat siguro, Administrator Raymond, kakamustahin namin ngayon ang ating Red Cross Catanduanes chapter. Kamusta na po ang lagay nito matapos nagdalawin at ligaligin ng super bagyong si Rolly nitong nakalipas na taon? Sir Francis, ngayon naman, unti-unti na din bumabangon ang Catanduanes sa tulong din ng Philippine Red Cross sa pamamagitan si Chairman Gordon at kailangan din na Catanduanes. So, Sir Raymond, medyo hindi okay ang iyong signal. Anyway, kasi medyo makulimlim daw ngayon kasi Governor, nitong mga nakalipas na araw sa lugar nila ay nag-uulan-ulan ulit. At kaya Opo, gamit nila yung BSAT po yata ngayon eh. Okay na, Sir, medyo hindi ayos ang signal mo. Pakiulit na lang, Sir Raymond. Nawawala kasi naka-BSAT po kasi tayo ngayon, medyo makulimlim. Sa ngayon naman po, ang Catanduanes is unti-unti na sa tulong din ng Philippine Red Cross, pamumuno ng ating chairman na si Chairman Richard Gordon, naibigay na din natin sa mga tao yung mga kailangan din. So, Administrator Raymond, pwede bang maisalaysay mo sa ating mga taga-subaybay nationwide sapagkat yung mga ilang kaanak na mga mahal sa buhay din ng mga taga-Catanduanes na nag-aalala dito sa Metro Manila at sa ibang mga karatig lalawigan, gaano kalawak ang naging pinsala ng Catanduanes, partikular, ilang barangay
ang talagang sinalanta nito, ilang bayan, ilang ikangay mga karatig lugar. Hello, Sir Raymond. Okay ka lang ba? Medyo ano eh. Sir Francis, nung actually hindi ini-expect ng mga taga-Catanduanes talaga na dito tatama nung una. Kasi expected namin is sa taas, dadaan ng Catanduanes sa papunta ng Quezon area. All of a sudden biglang bumaba. Pero noon, mga taga-Catanduanes, lalo na din po tayo dito sa Red Cross, meron na tayong mga teams naka-standby for response, and anytime na kung tumama is pwede tayong makapag. And sa ngayon, ang Catanduanes Rolly, ang medyo po na nagrabe is yung southern part. Ito pong Higmoto, Baras, Pato, San Miguel, Birac, and almost yun po yung mga munisipyo na talagang ng Typhoon Rolly. Opo, yan po yung mga bayan tinamaan, Sir Raymond. Ilang barangays po ang ating lubhang naapektuhan at ilan yung mga tinulungan po nating bayan? Pagbali sa Bato, Higmoto, San Miguel, Baras, Birac, San Andres, yun talaga yung pinaka mostly affected na based doon sa ating initial assessment. Apo. Edison. Noong November. Apo, medyo nawawala kasi Raymond. Medyo humihina yung ano. Sir, okay na po. Okay, sige sir, tuloy mo lang. Wala ba, Edison? Takbo tayo ng assessment. Pakitanong mo nga kay Administrator Raymond kung meron siyang landline, i-phone patch na lang natin. Wala, sira ang telepono pa dyan sa kanila. Kaya ang ginagamit ay sat phone. Sayang kasi napakaganda ng paglalarawan na gagawin ni Administrator Raymond. Hindi natin masyadong maintindihan at paputol-putol. Humihina ang signal niya. Becoming very, very faint sa air. Kaya sayang yung opportunity. Ang okay, para lang maliwanagan natin, kung hindi ako nagkakamali, ay merong 11 bayan ang Catanduanes. Ngayon, out of the 11 towns ng Catanduanes, 9 ang tinamaan. 9 na bayan, kasama yung kanyang Kapitolyo, yung Birac, Baras, at saka yung Bato. Nagpapasalamat tayo sapagkat kagad-agad na i-relay sa atin ang pangangailangan nila. At sa katunayan, nais kong ibahagi sa iyo, Kuya Francis, na yung administrator mismo ng Birac, Catanduanes ay nakatawag sa akin. At sinabi sa akin na wala silang ibang communication. Hindi sila wala silang sirasalat ang mga cell site nila. So, ang pangailangan nila ay pinakamadali ay satellite phone. Kaagad-agad, nag-relay tayo ng pangailangan nila sa Red Cross at ito kaagad ang inunang pinadala ng Red Cross. Mapapansin nyo ng tumama ang bagyo ng, kung hindi ako nagkakamali, ay November 1. Tumama ang bagyo. By November 2nd, nagpa-mobilize na si Chairman Gordon. Sinabihan na agad, inutusan na agad ang ating Secretary General na magpadala ng tulong sa Catanduanes. At sa totoo,
ay 17 sasakyan ng Red Cross ang sumugod kagad sa Catanduanes. At maraming kagad na tulong binahagi ang Red Cross sa Catanduanes. Sa katunayan, nais ko rin paabot sa inyo, sa kauna-unahang pagkakataon, pinapunta rin ni Chairman Gordon ang ating Amazing Grace, yung bagyo yung barko ng Red Cross ay for the first time ay naglayag papuntang Catanduanes. Opo. At dumating ito noong November 29, yung Amazing Grace. Ayan, makikita po natin sa video. Maraming pinamahagi ang ating Chairman Gordon sa Red Cross. Nagpadala tayo ng mga hot meals, nagpadala tayo ng food packs, mga non-food items like hygiene kits, sleeping bags, sleeping mats, mosquito nets, blankets, kitchen sets, jerrycan, yung lagayan ng tubig. May mga pamilya pang tumanggap ng 3,500. Oo. Sir, yung mga nawala ng bubong, nagbigay din tayo ng mga GI sheets. Nagbigay tayo ng mga kasangkapan para sa karpintero. Mga tago ito. Ang pinakamabigat dyan sa ginawa natin sapagkat ang problema ng Catanduanes ay tubig. Kaya kagad-agad, nagpadala tayo ng tinatawag nating mga bladders, water tankers, at yung ating tinatawag na water sanitizer. Opo. Yung filtration. Pinadala natin kagad dyan. At yun nga, yung tinatawag na satellite phone, yun ang magandang nangyari dyan, kauna-una ang pinadala dyan. Kaya nakapag-communicate kagad ang mga taga-Catanduanes sa pangangailangan nila sa ating Philippine Red Cross. Opo. So sa ngayon, Governor Andrew, kamusta na ang lagay ng ating mga kababayan doon? Mukhang base doon sa sinasabi ni Raymond, mukhang maayos na sila. Siyempre, mahirap namang sagutin lahat ng kanilang pangangailangan. Apo. Pero higit na mas masarap ang pakiramdam nila ngayon kaysa nung una. Na talagang parang wala ng pag-asa. At nagkaroon na lang ng pag-asa nung wawagayway na yung bandila ng Philippine Red Cross. Apo. Gob, at saka Sir Francis, nandiyan na po sa linya si Sir Raymond. Maaari na po natin ipagpatuloy yung mga tanong sa kanya. Okay. Sir Raymond? Magandang hapon muli, Administrator Raymond. Yes sir, magandang hapon po. Okay. Naisalaysay na bahagya ng ating Governor Andrew ang pakikipag-ugnayan mo ng mabilisan sa kanya sa panahon ng dinanas ng Catanduanes chapter ang hagupit ng mga bagyo. Ngayon, siguro magandang maisalaysay mo rin sa amin ano na ang sitwasyon sa ngayon at paano na ginagampanan ng ating Red Cross chapter sa Catanduanes ang ibayo pang pangangailangan ng ating mga Catanduaneños. Ayan, bali sa ngayon, sir, may mga munisipyo pa din na walang kuryente, may mga bahay pa din ng mga sira. Pero ongoing pa din yung ating pamimigay ng mga shelter kits, yung CGI, yung mga yung papububong natin. Tapos meron din tayo food items, tsaka mga non-food items, kasama na dun yung mga kits, hygiene kits, tsaka yung mga jerrycans natin, kitchen sets. Yun po yung mga binibigay natin. Kitchen sets. Galing yan sa UAE, di ba? UAE ba ako tama? Oo. Tsaka yung cash grant natin. Administrator, kamusta naman po ang kung itatanong natin ng direktahan sa inyo ang lagay ng Catanduanes dito sa paglaban natin sa COVID-19? Kumpara nung tumama yung bagyo, medyo naka-recover na din ang isla kahit papano. Kasi ang kinaganda din po sir ng mga taga-Catanduanes is napaka-resilient din. Hindi na din halos umaasa nag-aantay ng tulong yung mga tao. Kusa po nilang tinatayo yung mga bahay o inaayos yung mga kanilang mga nasirang mga bahay.
Yun nga lang, ang sa ngayon, medyo apektado talaga yung mga abacaleros natin. O kung ma-share ko din, na ang Catanduanes is ang main product natin is abaca. Yun. Halos nasira talaga yung mga abaca natin, lalo na dito sa southern portion ng isla. Yun ang medyo mahirap sa ngayon kasi aabutin pa halos ng mga 2 to 3 taon. Uy, tagal. Bago muli silang makapag-harvest ng abaca fiber. Dito sa paglaban natin at pag-iingat ng ating Catanduaneños sa COVID-19, ano ang mga hakbanging preparasyon na ginagawa ng ating PRC Catanduanes chapter? Actually, tumutulong din tayo sa probinsya sa ng COVID sa response. Unlike nung bago tumama yung bagyo, tsaka hanggang ngayon tumutulong din tayo sa pag-disinfect ng mga offices, ng mga lugar na kung saan matao. Namamahagi din po tayo ng mga face shields, tsaka ng mga face mask. And ang isa din sa ginagawa natin when regard sa COVID, yung mga IEC, yung paano natuturo din tayo ng mga tao kung paano makakaiwas sa COVID-19. Hindi ba mataas ang insidente ng COVID cases, Administrator? Dito sa isla medyo control naman, hindi naman ganun. Even yung mga active cases, mangilan-ngilan lang. Unlike sa Manila, kaya medyo mas maganda-gandang ngayon ang Catanduanes when regard sa COVID. Pero ganun pa din, ingat pa din yung mga measures na kailangan nating sundin sinusunod pa din naman natin. Yung mga nasa evacuation center natin, 'di ba? Nag-evacuate tayo. Magkatapos po silang napunta sa evacuation center, hindi naman po ba nagkaroon ng mga COVID o yung mga nasa evacuation center, Sir Raymond? Wala naman po sir tayong na gano'n. Tsaka yung kinaganda din, kumbaga ang ginagawa din talaga natin dito sa Catanduanes is yung preemptive evacuation. After nung impact talaga nung bagyo, kinabukasan, alos nagsiuwian para mag-irang bahay, magkumpuni na sila. Ganun po yung nangyari dito nung bagyong Rolly. November 1 siya nangyari sa inyo, Sir Raymond. Actually, nagpe-prepare kayo nun para sa undas Siyempre, holiday, ganun. Pero naka-standby ang mga volunteers natin at agad-agad kayong nakita ko yung may mga pictures tayong pinapakita dyan sa mga dati nating mga panayam. Yung mga volunteers nyo, sumusulong sa ilalim ng mga poste ng kuryente, nandoon sa mga tinamaan ng landslide na nagmomotor. Ina-assess yung mga at mismo ang ating chapter ng ating headquarters tinamaan dyan sa Catanduanes. Kaya nga even yung opisina po natin nasira din. Halos kalahati ng bubong natin is natanggal, nasira. And yun din ang kinaganda, yung mga volunteers natin is nag-activate tayo ng mga para mag-assess sa mga area. Pinagamit talaga natin ang motor kasi almost 1 week na after nung typhoon, ang na-access lang talaga coming from Dirac is ang munisipyo ng Bato at San Andres. Yun lang talaga yung area na napupuntahan. Even motor o lakarin medyo mahirap nung time na yun. Hello, Sir Francis. Raymond, sa kasalukuyan, alam natin na gumaganda-ganda na, umaayos-ayos na ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Catanduanes, lalo na ang ating Red Cross chapter. Handang-handa pa rin ba tayo if ever? Alam natin na ang pagpasok ng 2021 ay isang promising year para sa ating lahat sa sambayan ng Pilipino. Pero of course, we cannot discount na maaaring magkaroon ng muli ng mga serye ng mga natural calamities. So gaano kahanda ang ating Red Cross chapter sa Catanduanes? Yes sir Francis, bali sa ngayon ang kinaganda din based natin kay Rolly, kumbaga marami din tayong natutunan na pwede nating mas i-improve pa yung response natin in terms of natural disaster. Yun lalo na pagdating sa communication, yun yung
sa tinitingnan din natin na palakasin. Kasi nung time ng Rolly, tayo lang dito sa chapter yung nakapag-communicate talaga palabas ng isla gamit natin yung satellite phone na in-issue din ng Red Cross, ng main office, through kay Chairman Gordon. Yun na din ang initingnan namin ngayon together with other LGUs na kung saan paano mapapalakas yung iba pang aspeto, lalo na sa komunikasyon din. Are we well equipped already dyan sa ating chapter, Administrator Raymond? Yes, meron po tayong mga volunteers and meron din po tayong mga trained sa iba't ibang klase ng mga kuna, like sa baha, meron po tayong mga volunteers na trained dyan, wasar, meron tayo sa collapse structure, meron tayong mga rope rescue technician din, meron tayong emergency medical technician para sa ating mga ambulance o kung kakailanganin. Kaya medyo equipped naman po tayo dito sa Catanduanes. Pero sir, yes sir. Pero Sir Raymond, Sir Francis, ang minivision sa atin ni Chairman ngayon for this year is ang volunteer natin. Sinabi na nito ni Ma'am Secjen nung nakapanayam namin siya ng mga nakaraang linggo na kailangan, ang sabi ni Chairman, meron tayo 5 bawat barangay para ma-establish natin lalo na yung pagdating sa reporting ng mga tinamaan. Opo Sir Edison. Bali sa ngayon, ongoing din yung ating recruitment sa barangay ng tig-5 volunteer. From municipal level, kumuha tayo ng tig-5 muna. Tapos from that 5 in every municipalities, bumaba na po tayo sa ngayon sa mga barangay. Hello, sir. Paano naman yung mga equipments nyo? So, dadagdagan yata kayo ng ambulansya dyan dahil tsaka meron kayong isang jeep dyan na galing yata dito sa sinakay sa Amazing Grace. Tama ba ako, Sir Raymond? Opo. Meron po tayo dito din mga sasakyan actually aside from dun sa chapter vehicle din nagpa-ano din natin yung mga truck natin, yung mga water tankers natin is namumobilize pa din sa ngayon. Maganda ang mga paghahanda at pagsuporta ng ating Philippine Red Cross National Headquarters sa Catanduanes. Pero siyempre, alam natin na kailangan talaga ang mobilisasyon at ang preparedness ng ating mga volunteers, ng ating mga opisyales. Kayang tugunan ba, Administrator, yung lawak ng siniservisyohan ng ating chapter dyan sa Catanduanes? Sa ngayon, sir, kaya naman kasi meron tayong tinatawag na Red Cross 143, yung mga volunteers natin na on the ground mismo, nandun mismo sa barangay, if in case na medyo malayo, meron tayong mga iti-train din at may mga trained na din tayong mga volunteers, dun lalo na sa mga lugar na sa tingin natin is mga delikado. Governor Andrew, medyo nakakabango na pala ang ating Red Cross chapter dyan sa Catanduanes at sila naman ay nasusuportahan na, well-equipped na rin sila sa pangangailangan sa mobilisasyon. Nakamute yung Nakamute ka po, Sir Gob. Unmute mo yung Zoom mo, yung cellphone mo. Gob, naka-mute ka po. I-unmute niyo po yung inyong cellphone. Yan. Hindi namin kayo naririnig. Bumabalik eh. Ayan, okay na po. Okay na po. Okay na? Okay na po. Sabi ko, Francis, ang nagpalakas ng loob dyan sa Catanduanes ay yung pagbisita ng Miss Universe. Si Catriona Gray, nagpunta dyan sa Catanduanes at namahagi ng relief. Yun lang makita mo si Catriona Gray, putragis. Parang anong si Francis nun. Hindi na makakausap yan pagka nakakita ng Catriona Gray. Miss Universe, nagpunta ng Catanduanes at tumulong sa Red Cross. Ating volunteer sa Red Cross kasi yung Miss Universe. At alam mo lang, nais ko lang ibahagi sa ating lahat na ibang Red Cross. Ang Red Cross po ay hindi lang sa unang araw nagbibigay. Mapapansin nyo,
nung tumama ang bagyo nung November 1. By November 2, nag-mobilize na po ang Philippine Red Cross sa pamumuno ni Chairman Gordon, Senator Gordon. At hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagtulong ng Philippine Red Cross. Hindi ho kami bumibitaw. Doon po sa Marawi, ganun din. Doon po sa Zamboanga, ganun din. Halos lahat ng mga tinamaan ng itong tinatawag natin ng crisis ay naandun palagi ang Red Cross. Papasalamat tayo at marami tayong mga kababayan na nagvo-volunteer. Katulad namin, naglilingkod ng walang bayad. Iniisip lamang ay ang kapakanan ng ating mga mamamayan. Okay, Governor Andrew at Administrator Raymond, siguro magandang maitanong ko sa inyo, napakaraming aral ang natutuhan natin dito sa taong 2020. Kasama na ang pagresponde, pagtugon natin sa mga natural calamities at ang paghahanda at pakikipaglaban natin sa sakit na COVID-19 pandemic. Ano-ano sa mga natutuhan nating lahat na yan, ano ang preparasyon na ginagawa nating hakbangin ngayon sa taong 2021? Sir Gob, tsaka Sir Francis, bago nyo po sagutin yan, magko-commercial break lang muna tayo at sinisignalan tayo ng ating technician. Babalik po tayo sa ilang mga paalala po, ha? Go ahead. Nakakahawang COVID-19 ay iwasan. Balik trabahong empleyado, siguraduhin natin ang kaligtasan. Ang empleyadong asymptomatic sa loob ng 14 days bago ang petsa ng simula ng trabaho ay cleared na para pumasok. Ang empleyadong symptomatic at may travel history o exposure sa loob ng 14 days bago ang petsa ng simula ng trabaho ay dapat mag-present ng Certificate of Quarantine Completion. Ang empleyadong symptomatic at may exposure sa COVID-19 positive o may travel history sa mga lugar na may COVID case ay hindi pwedeng pumasok. Agad kumonsulta sa health provider. Ang mga magbabalik trabahong empleyado ay maaaring ipatest ng mga employers kung ito ay high risk na makapitan ng COVID-19 dahil sa nature of work. Buhay at hanap buhay ay mahalin. Sabay-sabay nating talunin ang COVID-19. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Diyos Amang mapagkalinga, panalangin po namin sa inyong mapaghimalang kamay na kami ay iyong ingatan. Sa harap ng pinsalang dulot ng coronavirus disease, kami ay manatiling malakas. Hangad po namin ang kaligtasan ng mga eksperto at mga doktor na patuloy ang panggagamot. Yakapin at pangalagaan mo po ang sanlibutan sa lungat sa pagkalat ng sakit. Mangibabaw nawa ang pagtanaw sa kapwa at anumang wika ang nakagisnan o lahing pinagmulan. Dalangin po namin mula sa Philippine Broadcasting Service at Radyo Pilipinas na tuluyan ng malunasan ang paglaganap ng karamdaman. Amen. Okay po, nagbabalik po tayo at bigyan lang natin ng mga itong mga nag-comment sa ating sa Facebook Live natin. Una, batiin po natin si Ma'am Bioli Ocampo. Kinakamusta kayo, Governor Andrew, ni Ma'am Bioli? At si Angelo Redaha, sabi niya, magandang hapon po, Philippine Red Cross. Happy blessed Sunday of 2021. Stay safe. God bless, Solid Radio Pilipinas. 738 Ban sa Benga, Manila, Malolos, Bulacan. George Alcantara, sabi niya, magandang hapon po, Sir Francis. Lagi po akong nanonood ng inyong programa. Happy New Year po. Salamat. Si Kimo Guna, good afternoon po. Nokon, how are you daw po? Sabi niya. Ayos po man, maraming salamat. Okay, tuloy na po tayo. Sagutin na nila yung aking iniwang katanungan bago tayo nag-commercial break. Governor Nocon at Administrator Raymond. Raymond na. Unahin natin sa Ginaldo. Bali Raymond. Yes, Gob, opo. Bali, Sir Francis, ngayon po, kinaganda din is naka-ready din tayo sa ngayon kung ano man ang mga kalamidad na mga pwede mangyari sa pamamagitan din ng mga programa na binibigay natin ng Philippine Red Cross. For example, sa safety, sa health,
sa welfare, lalo na po sa disaster management, and even po sa blood. Meron po tayong mga programa na para po sa ating mga mamamayan na if in case kung ano man po ang mga pwede mangyari or mga kalamidad na dumating, isanda po tayong tumulong. Kamusta yung naging Pasko nyo dyan tsaka bagong taon, Sir Raymond? Para yung may mga lugar na wala pa din talagang kuryente nung Pasko tsaka nung bagong taon. And ganun pa din is naging masaya din kahit paano na nairaos din yung Pasko tsaka yung bagong taon, sir. Alam mo itong nais ko lang sabihin sa inyo na talagang tayong Red Cross ay lagi tayong nangunguna. Sa katotoo lang, sa ating Kuya Francis at sa ating lahat mga nanonood nakikinig, dati-dati ang Red Cross lang ang nagsisimula ng mga programa, ang tinatawag na immediate response. Walayo pa ang bagyo, nandun na ang Philippine Red Cross. Dahil dito, marami tayong nasalbang tao at marami tayong natutulungan ng mamamayan. At kami natutuwa sa Philippine Red Cross, sa pamumuno ni Chairman Gordon, na ang lahat ngayon ng LGUs, lahat talaga, nag-create na sila ng kanilang team, nag-prepare na sila lahat. May mga rubber boats, may mga sasakyan sila for risk management, risk reduction, response to all these kinds of disaster. At ngayon, pangunguna naman ng Red Cross, dahil sa ginawa natin ng paglalagay ng tinatawag na PCR test. PCR test na ginagawa ng Red Cross. Tayo ang kauna-ong magpadami niyan. We were able to test no less than 1.6 to 1.7 million of our kababayan, Filipinos. Tinest natin yan ng COVID. At kung wala ang Philippine Red Cross, you can just imagine ilan ang namaring mamatay kung wala yung test na yan. At ngayon, may panibago na naman. Meron ngayon sinisimulan na yung tinatawag na gagamit ng laway, saliva test. Saliva test. Iba naman yung test na ginagawa ni Kuya Francis. Yung sa iyo ay mouth-to-mouth recitation. Ibang klaseng test yun. Ikaw talaga, oo. Basta ganito, Governor Andrew, pag dumalaw dyan, si Miss Universe Catriona Gray, abisuhan mo ko. Yan. Papasundo kita. Papasundo na kita. Hindi kita abiso. Wala nang abiso. Papipick up kita sa bahay mo. Tasabihin kong andito si Catriona para sa iyo. Okay. So, ako'y nagpapasalamat kay Administrator Raymond sa kanyang oras na ibinigay sa ating Kalinga Hatid ng Red Cross. Baka meron kang mensahe, Administrator Raymond. Sabihan mo na rin pala, Sir Raymond, yung mga board mo. Actually, dapat kasama natin yung isang board nyo. Hindi yata nakarating. At Sir Francis Gob Nocon, napaka-resilient din talaga ni Sir Raymond. Biro nyo, dati nung kasagsagan ng Typhoon Rolly, yung buhok niyan, kung nakita nyo kanina sa Zoom, talagang iba ang itsura ng buhok niyan. Ngayon, talagang balik siya sa Di ba, huwag na natin pag-usapan yung mga buhok. Tinatamaan kami dalawa ni Francis ng buhok pag nag-uusapan ng buhok Ewan ko dyan kay Edison kung bakit inaasinta tayo. Sa lakas ng bagyo, walang kami ng buhok. Tapos. Okay, Sir Raymond, ang inyong pong mga mensahe at mga panawagan. Sir Edison, Sir Francis, Gob, Nocon, thank you una. So, salamat sa oras, sa paganyaya sa akin dito sa programa. And sa lahat naman po na nakikinig, wag po kayong magsawang tumulong sa Red Cross. Ang lahat naman na tulong na binibigay natin sa Red Cross, binibigay naman po natin yan sa mga tao, lalo na po sa mga nangangailangan. Yun lang po. Thank you very much. And sa aking paboritong co-anchor, na paminsan-minsan ay hindi ko maapuhap, ay Governor Andrew Nocon. Isang karangalan para sa akin ang makasama kayong muli at binabati natin ang ating napakasipag at napakagaling na administrator na si Raymond Reginaldo at yung kanyang mga directors dyan sa
Catanduanes chapter ng Philippine Red Cross at mga volunteers natin. Walang tigil ang kanilang kilos paggalaw upang makatulong sa kapwa. At humingi ako nakikiusap ako sa ating mga kababayan na kung maaari sa mga panahon na ito, maraming nangangailangan po ng dugo. Sana po mabigyan po natin ng panahon at imbitahin natin ang ating mga kamag-anak, mga kaibigan na magbigay po ng dugo sa Philippine Red Cross. Ang dugong ibibigay nyo ay makakapagsalba ng maraming buhay. At tayo nagpapasalamat at ang Red Cross po ay handang tumulong anytime. Nagagawa po namin nagagampanan po namin ang aming tungkulin dahil lang po sa aming paniniwala sa ating mahal na Panginoon na laging nakagabay sa atin upang masyakutuparan ng ating matagal nang pinapangarap na ang ating mga kababayan na maging ligtas at maging maunlad ng ating bayan. Maraming salamat muli kay Ka Francis at sa RP1, laging number 1. Salamat din kay Edison, laging anak ni Eddie. Okay, thank you very much. At sa ngalan pa rin, of course, ng ating kabalikat, Governor Cora Alma de Leon. Sa ngalan po ng buong pamunuan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas 1, sa pangunguna ng ating buting direktor, Bong Aportadera, Mr. Maki, ang ating station manager, Alan Alyanige, at ang ating kabalikat, Ray Sampang. Of course, sa ating butihing kalihim ng Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar sa pagsuporta sa programa ng ating Philippine Red Cross, Kalinga Hatid ng Red Cross, ang inyo pong Kuya Francis, nag-iwan ng mga katagang, get out and help make today a better tomorrow. God bless. See you, Edison. Samantala, Philippine Standard Time, 3:56 po ng hapon. At susunod na po si Vance Fernandez sa kanyang programang Pulso ng Bayan. We know you're always on the go.